Hello mga busing, mga madam, good day sa buong mundo at magandang gabi o umaga dyan sa inyo sa Pilipinas. Shoutout sa buong mundo at shoutout sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Kumusta po kayong lahat mga busing, mga madam? Kumusta po kayong lahat dyan sa Pilipinas? Sana ay nasa magandang kalagayan kayo at kabutihan at kalusugan ng inyong mga pangangatawan. Okay, pag-usapan natin itong si Sara Duterte mga busing, mga madam, tungkol sa kanyang confidential funds. Talagang mga busing, mga madam, lalong lumalala ang problema ng ating Vice President, tungkol sa kanyang confidential fund, kasi nga lalo siyang nagkakaproblema gawa ng kanyang mga defense lawyer. Kasi parang ng mga defense lawyer ang nagdidiin pa sa kanya, yung mga busing, mga madam. Kaya talagang kawawa ito si Sara Duterte dahil sa laking pirang halaga, pwede pang ibalik pala yun, yung 6.12 million pesos, 600 million point 12. Napakalaking halaga po yun mga busing, mga madam. Kaya talagang ang dahil sa mga defense lawyer ni Sara, lalo pang nadiin si Sara sa mga problema na kanyang haharapin sa mga impeachment trial niya. Marami pa pong araw o mga isang buwan, kasi hindi pa po napag-usapan yung ibang yung nasa mga bangko pa lang. Yan pa lang confidential fund pa yan, hindi pa yung, wala pa yung mga boxes. So lalo siyang magkakaproblema talaga mga busing, mga madam. Kaya mag-ingat itong mga defense lawyer ni Sara Duterte, kasi nga talagang mga bagito kasi, at hirap po talaga mag-defense ang mga attorney lawyer ng mga defense lawyer ni Sara, kasi nga lahat po yan ay puro totoo at may mga resibo. Yung mga COA, Commission and Audit, lahat sila po ay nagsasabi ng totoo, at lahat po ay walang mga mali. At lalo na yung mga prosecutor, talagang nakaredy yung mga itatanong nila sa mga witnesses, especially sa mga witnesses sa COA. Kaya wala talagang tagilid ang laban ni Sara. So ganun po, mag-ingat itong mga defense lawyer ni Sara, kasi baka may lilipad naman ng mga laptop, mahirap na. Kaya pasensyahan tayo, Sara, dahil talagang maaari palang pwedeng ibalik pa lahat ng mga naggastos mong pera sa mga walang kabuluhan na pinaggagastusan. Biruin mo, 600.12 million ang pirang niwaldas mo na walang mga kakwinta-kwinta. Yan ay public funds o people's of the money yan ng Pilipinas, mga busing, mga madam. So sorry ka na lang, Sara, dahil kailangan mo talagang, pag nag-decision ng Commission and Audit, kailangan mo talagang maibalik ang mga pirang niwaldas mo, dahil yan ay pira ng taong bayan, mga busing, mga madam. Okay, di ba? So kung ako kay Sara, sa bagay mahirap talaga, kahit mga veteranong lawyer ang kukunin ni Sara, mahirapan talaga yung mga veterano, kasi nga lahat kasi mga busing, mga madam, may mga resibo kasi yung mga kuha yung Commission and Audit, lahat puro may mga resibo na pinapakita. Samantala itong mga defense lawyer ni Sara ay wala talaga, puro RC, puro mga kasinungalingan, lalo na yung mga iba-ibang mga pangalan, kung saan nanggaling yung mga pangalan. So doon talaga madadali si Sara sa mga kanyang ginagawang panggagastos, at iba-ibang ginagamit pa yung iba-ibang pangalan na nakakatakot ng mga pangalan na hindi mo maintindihan kung anong mga pangalan yan, di ba? So talagang si Sara. So kailangan galingan nila ang pagdepensa, dahil talaga mahina ang depensa ng mga lawyer ni Sara Duterte. Kahit na kumuha pa siya ng veterano, talagang mahihirapan pa rin yung mga veterano sa gawa ng mga yung
confidential fund ni Sara ay lahat ay may mga resibo galing sa kuha mga busing mga banam. Okay, hanggang dito na lang po mga busing, madalian lang po ito. Maraming salamat po sa inyo, sa mga followers ko. Please po, sa mga followers ko, we love you all mga palangga ko. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share and follow. Mag-comment po kayo at babasahin at nagre-reply po naman ako mga busing mga banam. Okay, sa mga didilis dyan, ito na naman ako ang nagbibigay sakit ng ulo sa inyo at sama ng loob dahil hanggang ngayon ay didilis pa rin ang mga utak ninyo. Di ba mga busing? So please, nga pala, please dalawin nyo ang aking YouTube channel dahil kung ano nakapalagay dyan sa FB ko, yun din po ang ang nakalagay sa aking YouTube channel. Okay mga busing mga banam. Okay, kaya po ako nag-political vloggers mga busing mga banam. Ito sabihin ko sa inyo totoo. Isa po ang aking mga magulang ay isang politician. Ang aking lolo ay mayor sa aming probinsya. Okay, at ang aking papa naman ay isang konsyal sa aming probinsya. So kaya medyo nasa dugo ko rin yung bilang pagpasok sa political vloggers kasi nga nasa dugo ko yung mga busing mga banam. Okay, so maraming salamat sa pag-intindi nyo sa akin at sana patuloy kayong magsuporta sa akin mga busing mga banam. We love you all. Okay, bye bye, peace.